Ika-8 ng Marso, naging kakaibang maingay ang aming tahanan. Mula pa sa umaga, si Aling Coring, ang aking biyenang babae, ay walang tigil na tumawag sa lahat ng kilala niya, mga pinsan, kapatid, tiyuhin, maging ang mga kamag-anak na ilang taon nang hindi nakikita. Ang dahilan na ibinigay niya ay parang matamis sa pandinig. Araw ng kababaihan, ang masunuring manugang ay magbibigay ng malaking regalo, inimbitahan ang buong pamilya para makiisa sa kasiyahan. Sa loob lang ng ilang sandali, napuno na ang sala. Naghalong amoy ng murang pabango at pawis ang hangin sa loob ng bahay. Ang tawanan at masasamang papuri ay parang baha na dumating nang walang tigil. Tahimik akong nakatayo sa sulok ng kwarto, mahigpit na niyayakap si Baby Angie, ang aking 3 taong gulang na anak na babae. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa akin. Para bang sila'y nanonood ng isang palabas na matagal nang pinaghandaan ni Aling Coring at siya ang nagbenta ng tiket. Lumabas si Aling Coring sa gitna ng sala, nakabihis ng makulay na terno na may mga glitter na para bang isang reyna ang nagpapakita. Itinuon niya ang mga kamay na puno ng ginto at nagsenyas para tumahimik ang lahat, pagkatapos ay isinigaw ng may kahambugan. Mga mahal kong pamilya, natutuwa talaga ako ngayon. Ang aking manugang na si Maria ay naghanda para sa akin ng napakainam na regalo, eri 210,000 na cash para sa pagdiriwang ng araw ng kababaihan. Salamat na rin sa biyaya ng Diyos, nagkapalad ako ng manugang na kahusay kumita at maalam sa tamang oras. Nagpalakpak ang lahat ng malakas. Ilang kamag-anak ang nagsimulang makiisa sa papuri. Tunay na mapalad ka, Aling Coring. Saan ka pa makakakita ng ganyang manugang ngayon? Ay nako, 210,000 ang regalo sa biyenan. Ito na ang pinakasamahan sa buong barangay. Narinig ko ito at bumabalik-balik sa dibdib ko ang malamig na tibok ng puso. Bawat salita, bawat papuri, hindi iyon pagpupuri kundi mga kutsilyo na direktang nakatutok sa aking dignidad. Alam ko ng husto na wala akong inihanda na 210,000 na katulad ng ipinagmamalaki ni Aling Coring sa harap ng lahat. Ngunit sa harap ng mga matang uhaw na uhaw sa eksena at ng mga ngiting bahagi pa sa pagtangkilik, bahagi sa pang-asar, naramdaman ko na oras na para tapusin ang palabas na ito. Ibinaba ko si Baby Angie sa sofa, binalaan siya na maging mabuti at dahan-dahang lumakad sa gitna ng sala. Lahat ng tingin ay nagtutumbok sa akin. Huminga ako ng malalim, kinuha sa bulsa ang isang puting sobre. Malinaw at matatag ang aking boses nang sabihin ko, ito ang aking regalo para sa inyo ngayong araw na ito. Nagkaroon ng malakas na oo sa buong sala. Ilang tao ang nagtinginan ng may lihim na kahulugan. May isa pang nagkomento, payat na sobre yan. Card o check siguro, nasa loob. Si Aling Coring ay ngumiti ng malawak. Ang mga kulubot sa gilid ng kanyang mga mata ay lumalalim. Ang boses niya ay matamis na parang pastillas. Ay, salamat sa aking manugang. Mas magandang cash na lang, simple pero marangya. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang mga mata niya ay nagsasabing inaasahan niya ang paghanga ng buong angkan. Ngunit nang mailabas ang nilalaman ng sobre, natigilan ang ngiti sa kanyang labi, lumawak ang kanyang mga mata nang may gulat at galit. Sa loob ng sobre ay 3 piraso ng pera lamang, isang Albing 2 at isang IR 1, kabuuang IN putisang. Biglang nawalan ng hangin ang sala. Ang katahimikan ay nakakatakot na antas, maaaring marinig ang mga ingay ng sasakyan sa kalsada. Ilang segundo ang lumipas bago sumabog ang kaguluhan. Ano ito? Awenta iwan lang? Diyos ko naman, tama ba ang nakikita ko? Niloloko ba ang biyena ng manugang? Awenta 1,000, naging awenta iwan. Kahiya-hiya naman. Ang mga tawang puno ng panunuya ay tunog na parang patalim. Ang mukha ni Aling Coring ay nagbago ng paulit-ulit na pula, na umingaw at naging puti tulad ng papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinagsama-sama niya ang 3 piso. Ang boses niya ay mahinang nagbabanta sa pagitan ng ngipin. Maria, ano ang ginagawa mo? Nilalait mo ba ako sa harap ng buong pamilya? Nakatayo akong matuwid,
Hindi nagtatago, hindi nagpapayukod. Ang mga mata ko ay matalas na nakatutok sa kanyang matakot na tingin. Ang boses ko ay malinaw at matatag sa bawat salita. Ibinigay ko na ang aking regalo, nanay. Ang $210,000 na iyan ay isang kwentong imbento ng nanay, isang haka-haka na ikinakalat sa lahat. Hindi ako ipinanganak para maging ATM machine. Wala rin akong obligasyon na sirain ang aking katawan para pangatawanan ang hangal na pagmamalaki ng nanay. At mula ngayon, sinumang pumasok sa bahay na ito dahil lang sa alaban $210,000 na regalo, pwede na kayong lumabas agad. Nang matapos akong magsalita, isang malakas na ingay ang narinig. Si Rodel, ang aking asawa, na matagal nang nakaupo sa sulok at nakatingin sa kanyang cellphone, ay biglang tumayo. Itinulak niya ang wooden na upuan at lumapit sa akin tulad ng isang galit na hayop. Namumula ang kanyang mukha, namaga ang ugat ng leeg niya. Itinaas niya ang kanyang malaking kamay at sumigaw, "Walang kwentang babae, gaano ka kabastos, papatayin kita ngayon." Hindi ako umiwas. Nakatayo akong walang galaw, ang labi ko ay bahagyang nakangiti ng taos-pusong paghamak. Bago pa man maabot ng kamay ni Rodel ang aking mukha, mabilis kong inihagis sa kanyang dibdib ang isang tumpok ng mga litrato. Ang mga litrato ay palapalang nahulog sa tiling sahig. Bigla siyang natigilan, ang mata niya ay bumaba sa sahig, at ang buong katawan niya ay napatigil na para bang nakuryente. Ang itinaas na kamay ay dahan-dahang bumaba, nanginginig. Lumabas si Aling Coring at pinulot ang isang litrato. Sumilip siya sa loob ng isang saglit at ang kanyang mga labi ay nagsimulang manginig. Bitaw niya ito, parang isang uling na naglalagablab. Ang mga kamag-anak ay nagnangalaga para makita at ang bulong na bulong ay naging malakas na kaguluhan. Ang mga larawang iyon ay hindi karaniwang litrato, iyon ay mga screenshot ng kasaysayan ng paglilipat ng pera mula sa account ni Rodel. Ang tatanggap, Lenny De La Cruz. Kasama ang mga mensaheng puno ng sakit, mahal, para sa ating dalawa, para sa mga gamit ng baby, at higit sa lahat ang resibo ng down payment ng isang condo unit sa lungsod. Ang halaga ng huling bayad, eksaktong kalin $210,000. Ang katotohanan ay hindi lang tungkol sa mapagmalaking pagganap. Sa likod ng palabas ng paghingi ng $210,000 babi mula sa manugang sa araw ng kababaihan ay isang madilim na sabwatan ng ina at anak, isang hukay na iyon mismo ang hukay na nilayon nilang ilubog ako. 3 araw pa lang ang nakakalipas, ako ay isang bulag na asawa. Umuulan ng malakas noon at nagpahinga ako ng kalahating araw dahil sa sakit ng tiyan. Habang papasok sa bahay, natigilan ako nang marinig ang tawanan ni Aling Coring at ni Rodel mula sa sala. Ang mataas at malamig na boses ni Aling Coring ay malinaw na pumasok sa aking tainga. Nakuha ko na ang lahat ng plano. Palalo si Maria pagdating sa dangal, takot pa na matawag na walang utang na loob. Sa araw ng kababaihan, gagawa tayo ng malaking eksena, iimbitahan ang buong pamilya at ilalagay siya sa sitwasyon na hindi na siya makakatanggi. Hindi siya magtatapang-tapangan sa harap ng maraming tao. Piitin natin siyang maglabas ng ilaban $210,000. Pag nakuha na ang pera, iyon ang pangbabayad ng huling installment ng kondo para kay Lenny. Pagkatapos iyon, hintayin nating manganganak si Lenny ng lalaki. Itatanggal na natin si Maria, palabasin siyang wala kahit isang sentimo. Si Rodel ay nakitawa ng mahina, parang nag-aatubili. Pero hindi ba masyadong malupit, nanay? Nagsusumikap naman siya para sa pamilya na ito sa buong taon. Malupit? Ano? Galit na sagot ni Aling Coring. Ang babae na hindi makapanganak ng lalaki ay walang silbi. Kung mahal mo siya, ano? Ikaw na ba ang magsosolo sa labas? Ang pera na kinikita niya habang kasal kayo ay pera rin ng pamilya. Gagamitin natin ang pera ng pamilya para bumili ng bahay para sa apo nating lalaki. Saan tayo gagastos? Nakatayo ako sa labas ng bintana. Nakahalata sa ulan, bawat patak ay bumabagsak sa aking mukha tulad ng maapoy na tapik. Kumikiskis ang tiyan ko.
5 taon ng aking kabataan, 5 taon na nagpuyat ako mula umaga hanggang gabi. Hindi kumain ng maayos, hindi nagbihis ng maganda. Bawat perang natipid ay para sa gamot ng biyenan, para sa pangangailangan ng tahanan na ito na walang kulang. Inakala ko na't kung mapagpaumanhin ka, magkakaroon ka ng tunay na pamilya. Ngunit hindi para sa kanila, isa lamang akong bulag na asno na ninakaw ang lakas para pakainin ang kanilang pagmamalupit at kasinungalingan. Ang sakit ng pagtataksil ay kumain sa aking kaibuturan, ngunit mabilis itong nagyelo nagbigay daan sa malamig at walang habas na galit. Hindi ako umiyak. Nang araw na iyon, bumalik akong lihim, maingat na umalis, parang hindi pa bumabalik. Kailangan ko ng oras para ihanda ang huling opensibo. Bumalik sa mapanganib na sala, ngayon ay naunawaan na ng mga kamag-anak ang nangyari. Ang mga matang dati ay nanunuya sa akin ay lumipat na sa tingin na tila nakakakita ng 2 hamak na tao. Maria, sinusubaybayan mo ba ako? Nanginginig na sabi ni Rodel habang umaatras ng isang hakbang, ang mukha niya ay walang dugong pumunta. Wala akong panahon para subaybayan ang isang basurahan tulad mo. Humakbang ako. Ang mga takong ng aking sapatos ay tumatambol sa sahig ng malamig. Akala ba ninyo ako ay tanga? Balak ninyong gamitin ang araw ng kababaihan para pigain ang aking pinagpagurang pera para pondohan ang inyong kerida. Nagkamali kayo ng tao. Si Aling Coring, sa puntong ito, ay nagsimulang makabawi. Nalam niya na ang sikreto ay nalantad na, ngunit ang kanyang matandang ugali ng panlilinlang ay hindi papayag na sumuko. Biglang humiga siya sa sahig, sumisigaw at lumalabas sa drama. Ay nako, kababaihan, ang babaeng yan na hindi makapagbigay ng lalaking apo kaya lumabas ng asawa niya para maghanap ng makapagpapatuloy ng angkan. At ngayon, naglalagay pa siya ng peking akusasyon. Itaboy na siya. Rodel, itaboy mo na ang demonyang babaeng iyan. Ang bahay na ito ay aking bahay, walang makukuha rito. Si Rodel, para bang nakahanap ng dahilan, ay tumayo ng may pagmamahal sa sarili, itinuro ang pintuan at nagsalita. Tama kung ikaw ang magaling, lumabas ka sa bahay na ito ngayon. Ang bahay ay nakarehistro sa aking pangalan bago pa man tayo kasal. Ang iyong ipon sa bangko ay account mo. Ngunit huwag mong asahang makuha kahit 1 piso. Mag-iwan ka ng cellphone at ATM card, tapos lumabas ka. Kung wala kang bahay, ikaw at ang iyong anak ay matutulog sa ilalim ng tulay. Nangingitian siyang para bang hawak niya ang lahat ng kapangyarihan sa mundo. Akala niya ay isang mahina, lumuha-luha at paluhod na babae lang ang nakikita niya, ngunit lubos siyang nagkamali. Ang tunay na laro ay nagsisimula pa lamang. Ang sala ay naging isang komplikadong gulo. Ilang mga kamag-anak ay mabilis na kumuha ng kanilang mga bag, nag-aapurahang lumabas sa pintuan nang hindi tumitingin sa likod. Alam nilang ang dangal ng marangal na pamilya ni Aling Coring ay nagibang tulad ng salamin. Nang tuluyan na nawala ang huling hakbang at tunog ng pagbagsak ng pinto, nawala rin ang peking ngiti sa mukha ni Rodel. Inalis niya ang anggel ng asawang mapagmahal at nabunyag ang isang lalaking malupit, sakim at walang habas. Lumapit si Rodel at idinampi ang dulo ng daliri niya sa aking noo. Ang boses niya ay banta. Magaling ka, Maria. Hinarap mo ang aking ina. Sinira ang lahat ng aking plano. Ngunit nalimutan mo ang isang bagay, ang bahay na ito ay aking ari-arian bago magkasal. Ang mga papeles ay nasa akin. Ikaw ay isang libreng nakatira dito sa loob ng 5 taon. Kung walang bahay ang iyong mga anak, pumunta kayo sa ilalim ng tulay. Si Aling Coring ay tumayo mula sa sahig, inaayos ang buhok niya, sumasama sa anak nang may masamang tingin na para sa isang ahas. Tama, itaboy na siya. Pero bago siya umalis, ibigay niya ang lahat ng ATM card, password ng savings account. Ang pera na kinikita niya habang kasal ay pera ng pamilya. Hindi siya makapagbibigay ng iling at 210,000 para sa aking pangangailangan. Tatawag ako ng mga barkada para hubarin sila pareho at itapon sa labas.
Tumango ako ng tahimik. Ang mga mata ko ay lumago para itago ang matinding paghamak. Sa isipan ko, ang mga gulong ay pabilis ng pabilis na umiikot. Kung lalabas akong matibay ngayon at dala-dala ang anak ko, lalabas akong walang-wala habang sila ay masaya sa aking pinagpagurang pera na gagastusin sa kerida. Hindi ganoon gumagawa ang karma. Ang masasama ay dapat maranasan ang buong kapahamakan at dalita dapat nilang tikman ang pagiging ganap na walang pag-asa. Kailangan ko ng oras, kailangan ko ng puwang para igawa sila ng huling bitag. Dahan-dahan kong itinaas ang aking mukha, ang mga mata ko ay namula, ang mga labi ko ay nanginginig na, para bang ang huling depensa ay natumba na. Lumuhod ako sa harap ni Rodel, yakap ang kanyang paa, umiiyak isang pagganap, nakahanga-hanga na kahit ako mismo ay napalunok. Rodel, ganoon na ba kahirap ang iyong puso? Alam ko na ang pagkakamali ko. Nagpuyat lang talaga ako at nagulat nang malaman ang tungkol sa iba mong babae kaya nag-react ako ng ganoon sa harap ng pamilya. Ngayon, kung lalabas kami ng anak ko, paano kami mabubuhay? Wala akong bahay, wala akong lahat. Hinila ni Rodel ang paa niya, tumingin sa akin ng may pagmamalaki at pagtatagumpay. Akala niya ay niyurakan na ng kanyang kapangyarihan ang aking pagpapahalaga sa sarili. Alam mo ring sumunod. Ibigay mo ang ATM card at password. Itinaas ko ang aking mukha, puno ng luha. Ang boses ko ay mahinahon. Ang ipon ko ay nakalagak ng may katanggap-tanggap na panahon. Kung aalisin ngayon, mawawala ang interes ng 10,000 piso. Bigyan mo ako ng 2 araw para tapusin ang paperwork ng pag-close ng account. Eksaktong 2 araw mula ngayon, ibibigay ko ang giri 210,000 cash sa nanay mismo. Huwag lang kaming palayasin ngayong gabi. Nang marinig ni Aling Coring ang salitang cash, nagliwanag ang kanyang mga mata. Hinudyatan niya si Rodel sa tagiliran. Nagkunwaring mapagbigay si Rodel, nagsalita ng pababa-baba. Sige, dahil sa aming anak na babae, bibigyan kita ng 28 na oras. Hapon ng makalawa, kung wala ang 210,000 na nakalagay sa mesa, aalis ka na ng kusa. Huwag kang mag-iisip ng pagtakas, ang mga papeles ng bahay ay nasa amin, kahit saan ka pumunta ay hahanapin ka namin. Pagkatapos noon, tinitigan nilang dalawa ang aking isang mapanghamak na tingin, masayang magkasamang umakyat sa hagdan, hindi man binigyan ng tingin ang bata na nakaupo sa sofa. Nang mawala na sila sa likod ng hagdan, agad na natuyo ang mga luha sa aking mukha. Tumayo ako, pinalis ang alikabok sa aking damit, at dinala si Baby Angie sa kwarto, dahan-dahang pinaabot sa tulog. Sa ilalim ng dim na ilaw, tinitigan ko ang inosenteng mukha ng aking anak at nangako sa aking sarili, hindi ko na pahihintulutang tratuhin ng sino man ang aming buhay ng ganito kahit isang segundo pa. Nang gabing iyon, nang tumutunog na ang hilik ni Rodel at ni Aling Coring mula sa kwarto, maingat na binuksan ang takip ng laptop. Nagliwanag ang screen, pinagniningwas ang malamig at matalas na tingin ko. Inakala nilang ang savings account ay ang tanging mayroon ako. Mali sila. Una, pinasok ko ang aking stock market account at mutual funds, ang lahat ng naipong pera sa pamamagitan ng dugo at pawis. Agad akong nagbigay ng emergency sell order. Dumating ang cash sa personal na account. Pagkatapos ay nagsagawa ako ng serye ng mga transaksyon, mga huwad na kasunduan sa pagpapautang na matagal ko nang inihanda kasama ang aking kapatid at mga magulang na ngayon ay ginagamit bilang legal na pagbabayad ng utang. Sa pamamagitan nito, ang pinagsamang ari-arian ay legal na nawala naging mga naibayad ng utang. Sa aking pangunahing account, naiwan lang ang 5 bitong sapat para sa gatas ng bata. Pagkatapos alisin ang uling sa ilalim ng kaldero, sinimulan ko ang paghanap ng katibayan para ganap na sirain sila. Alam ko na si Rodel ay head ng procurement sa isang malaking kumpanya ng konstruksyon. Ang kanyang buwanang sweldo ay $30,000 lamang at mahilig pa siyang gumastos saan nagmumula ang perang pambili ng kondo para sa kerida. Matagal ko na itong pinaghihinalaan, ngunit ngayong gabi ay desidido akong lagutin ang kanyang sikreto. Hawak ang USB drive, maingay na binuksan ang pinto ng opisina ni Rodel. Mabaho ang sigarilyo sa kwarto.
Pinagana ko ang kanyang PC. Password siya ay hambog at tamad. Birthday ng Aling Coring mali. Birthday ng Lenny mali. Kanyang birthday bingo. Bumukas ang Windows screen. Mabilis na singkan ng mga mata ko ang mga folder. Si Rodel ay tuso, walang naipon sa C drive. Binuksan ko ang mga nakatagong file sa D drive. Isang folder na may pangalang Internal Price List 2026 ang lumabas. Sa loob ay hindi mga listahan ng presyo, kundi mahabang Excel files na puno ng mga numero, kasama ang mga scanned na resibo mula sa mga supplier ng materyales sa konstruksyon. Sumabog ang tibok ng puso ko. Pinindot ko ang file na Commission August. Natuklasan ko ang nakagagalak na katotohanan, nakipagtulungan si Rodel sa mga supplier, pinakinabangan ang inflated na halaga ng mga materyales para magnakaw ng daan-daang libo mula sa kumpanya bawat buwan. Nakahanap pa ako ng resibo ng transfer mula sa account ng director ng supplier papunta sa isang account na nakarehistro sa pangalan ng nanay ni Rodel, si Aling Coring. Kaya pala ang kondo na hinihintay ni Lenny na mabayaran ng huling 210,000 ay hindi lang binili ng aking pawis, binili rin ng ninakaw na pera mula sa kumpanya. Si Rodel ay isang tunay na kriminal. Nanlamig ang aking mga kamay, ngunit ngumiti ang aking mga labi ang pinakamagandang ngiti sa loob ng 5 taon. Bawat click ng mouse ay tumutunog ng tuyot sa dilim ng gabi. Lahat ng Excel files, mga litrato ng scanned na inflated na resibo, kinopya ko ang lahat, bawat detalye sa USB ko. Ang maliit na USB ay mahigpit na nakurot sa aking palad, matalim at malamig. Hindi na ito isang simpleng away sa pag-ibig. Ito ang one-way ticket para ipadala ang aking asawang walang silbi sa kulungan. Ang susunod na araw ay dumaan sa mahigpit na pag-iingat. Si Aling Coring ay nagpalayo-lapit, nakatutok sa akin, takot na tumakas ako. Si Rodel ay tumatawag tuwing 15 minuto, nag-i-insist sa mga detalye ng pag-close ng account. Nagpatuloy akong gumanap bilang mapagbigay na asawa, tumutugon ng maayos at magalang habang lihim na nag-iimpake ng mahahalagang gamit namin ng anak ko sa maliliit na kahon na nakatago sa ilalim ng kama. At nang magtanghali ng ikalawang araw ang sandaling katapusan ng 48 na oras, dumating si Rodel ng maaga, may buong pabangong siya, buhok na may gel, para bang mayroon siyang selebrasyon. Umupo siya ng palalo sa sofa, isang paa nakapatong sa isa, habang si Aling Coring ay uminom ng tsaa sa tabi niya, ang mukha niya ay payapa at nagtatagumpay. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang ingay ng katok sa pinto at pagbubukas nito, isang batang babae, nakabihis na nakakabit na bestida na nagtatampok ng kanyang balantog na tiyan, may suot na malaking sunglasses, pulang labi at hawak ang braso ni Rodel ng mapagmahal. Iyon ay si Lenny. Rodel mahal, maliit ang bahay mo no at matanda pa. Pag nakuha na ang ORI 210,000, magbabayad na tayo ng kondo. Ayoko nang ipanganak ang ating anak na lalaki sa ganitong lugar. Nagmaytingin siya sa akin mula ulo hanggang paa nang may kabastusan. Ngumiti si Rodel at hinampas-hampas ang kamay ni Lenny, pagkatapos ay tinitigan ako. Ano ang tinitingnan mo? Nasaan ang pera? Ilabas mo na. Pagkatapos ay lagdaan mo ang divorce papers. Inihagis niya ang papel na may pirma niya sa mesa. Dinala ko si Lenny dito para makita mo kung sino ang babaeng karapat-dapat maging Panginoon ng bahay na ito. Sumabay si Aling Coring ng may halakhak. Bilisan mo, Maria. Para saan pa ang pagpapahaba? Ibigay mo ang iling 210,000. Pagkatapos ay ligpitin mo ang mga damit ninyo at lumabas. Katahimikan. Ang ingay lang ng electric fan na umiikot. Hindi ako umiyak. Hindi ako lumuhod na nakikiusap tulad ng 2 araw na nakaraan. Dahan-dahan akong humila ng upuan at umupo ng harap-harapan sa 3 taong may anyo ng tao, ngunit bulok ang kalooban. Itinaas ko ng patuwid ang aking likod, kinuha mula sa bag ang divorce papers na inihagis ni Rodel at lagdaan ito ng may malinaw na sulat. Madali lang lagdaan iyon. Ngumiti ako. Isang ngiting nagpagalaw kay Rodel na manginig. Ngunit ang 210,000 ay wala akong maibigay. Mayroon lang akong ito,
pampaabot araw na regalo para sa inyo bilang bagong simula. Pagkatapos noon, tahimik na inihagis sa mesa ang isang makapal na tumpok ng dokumento. Sa ibabaw nito ay isang itim na USB drive. Ang mga mata ni Rodel ay nabumalik sa mamgurgurgang font sa pabalat ng file, sumbong laban sa paglabag ng tiwala at pandarambong ng ari-arian ng kumpanya para sa Anti-Graft and Corrupt Practices Division, NB. Naging matigas ang mukha ni Rodel. Ang baso ng tsaa sa kamay ni Aling Coring ay nahulog at nag-ingay sa sahig. Ang bitag ng kamatayan ay opisyal nang nagsara. Ang hangin sa sala ay naging mabigat at masakit na huminga, isang malakas na paghinga ay parang kulog. Ang mga mata ni Rodel ay naghinto sa mga matapang na letra. Ang kamay niya na nakapatong sa armrest ng upuan ay biglang namuot. Hinawakan niya ang tumpok ng papel tulad ng isang nalulunod na tao na nakahawak sa isang matalim na kahoy. Bawat pahina ay mabilis na binuksan-buksan. Ang ingay ng papel ay puno ng pagkatakot. Sa bawat pahina, humina ang kulay ng mukha niya mula sa mapula, naging maputla, at sa huli ay puti na parang patay. Sumusugal ang pawis sa kanyang noo, dumudulas sa kanyang sentido, gumagulo sa buhok na may gel. Ikaw, saan mo nakuha ito? Nagbagsak ang boses niya, nanginginig ang mga kamay habang gumuguho ang mga papel sa mesa. Nanatili akong nakaupo ng may nakapatong na paa. Tahimik na inangat ang malamig na tasa ng tsaa at uminom ng kaunti. Ang mga mata ko ay tulad ng talim na kutsilyo na direktang pumupunta sa kanyang takot. Sa tingin mo ay matalino ka? Rodel, 15% na komisyon mula sa mga materyales ng STA, Clara Steel, 20% na margin mula sa mga kontrata ng Viray Cement. Nag-inflate ka ng halaga ng input, nagnakaw ng daan-daang libo mula sa kumpanya bawat buwan. Inakala mo bang tanga ang iyong boss? O inakala mo bang bulag ako? Nang makita ni Aling Coring ang pag-aalit ng anak niya, nataranta siya. Kinuha niya ang papel at pinalapit sa kanyang mga mata. Ano ito? Pandarambong. Rodel, ano ang sinasabi niya? Ano ang pera rito? Ngumisi ako, dahan-dahang tumayo, isinuporta ang kamay ko sa mesa, hinihimas ang aking katawan patungo sa kanya at bulong na bawat salita. Nanay, alam mo ba kung kanino nakarehistro ang account na tumatanggap ng maruming komisyon ni Rodel sa inyong pangalan? Si Rodel ay matalino, na takot siya sa investigasyon ng kumpanya kaya ginamit niya ang inyong account para laundering ng pera. Ang 210,000 para sa huling bayad ng kondo para kay Lenny ay galing din sa inyong account. Ayon sa batas kriminal, ang kasabwat sa pagtatago ng ari-arian na kriminal ang pinagmulan ang parusa ay hindi magaan. 3 hanggang 7 taon sa kulungan. Nanay, itinulak ni Aling Coring ang lahat ng mga tasa sa sahig. Nanginginig ang kanyang mga labi. Nagtatambol ang ngipin sa isa't isa. Niyakap niya ang kanyang dibdib, humihingal, at naghahanap ng tulong sa tingin patungo kay Rodel. Rodel, nagsisinungaling siya, hindi ba? Alam mo naman na wala akong alam. Sinabi mo sa akin na ipahiram ko lang ang aking ID para makagawa ng account para sa Christmas bonus. Wala nang isip si Rodel para sagutin ang ina. Sa kanyang desperasyon, lumabas ang kanyang instingto na hayop. Sumigaw siya ng mabangis. Kinuha ang kutsilyo na panggupit ng prutas sa mesa at lumagpas patungo sa akin. Ikaw, papatayin kita. Babawiin ko ang USB. Rodel, huwag. Sumigaw si Lenny. Umatras sa sulok ng dingding. Hawak-hawak ang bulak na tiyan. Ang mga mata niya ay puno na ngayon ng takot. Hindi ako natinag. Bago pa man maabot ng kanyang kutsilyo, isang hakbang akong umatras at pinindot ang emergency alarm na nakatago sa bulsa ng aking jacket. Isang maingay na tunog ng alarma ang pumutok sa tahimik ng barangay. Sabay, malamig akong tumingin sa mga pulang mata ni Rodel. Patayin mo ako. Huli na ang loob mo, Rodel. Iniisip mo bang dala ko ito para takutin kang pera?
Ang kopya ng file na ito kasama ang USB na naglalaman ng lahat ng original files ay napadala ko na sa email ng mga opisyal ng iyong kumpanya at sa NBI Anti-Graft Division ng alas 8 ng umaga ngayon. Ano-ano ang sinabi mo? Ang kutsilyo sa kamay ni Rodel ay nahulog na parang wala. Lumago ang kanyang mga tuhod, nagkakalamat, umatras at tinamaan ang dingding ng malakas sa likod. Para patunayan ang aking sinabi, mula sa dulo ng kalsada ay tumunog ang mga sirena ng mga sasakyan ng pulisya. Kumikislap-kislap ang asul at pulang ilaw, palapit ng palapit. Ang sirena ay kumanta ng matinis, pinunit ang peking ningning ng bahay na ito. Wiwu, wiwu. Para sa akin, iyon ay pinakamagandang simponyang kahulugan ng kalayaan. Ngunit para kay Rodel at kay Aling Coring, iyon ay kampana ng kamatayan mula sa impyerno. Tumunog ang malakas na pagsagad ng preno ng sasakyan at ang mabibigat na hakbang ng mga tao sa bakuran. Tok-tok-tok binayo ng malakas ang pinto. Nangulubot si Rodel, hawak-hawak ang kanyang ulo, bumubulong-bulong tulad ng isang taong baliw. Hindi pwede. Hindi ko pa nababayaran ang kondo. Hindi pa ako nagiging mayari. Bumukas ang pinto, 3 pulis na nakasuot ng uniforme ang pumasok. Ang mga mata nila ay lumipat sa buong sala at tumigil kay Rodel. Ang nangunguna ay kumula ng papel na may pulang selyo, malinaw at matapang ang boses. Rodel T. Santos. Kami ay mga investigador ng NBI Anti-Graft and Corrupt Practices Division. Batay sa nakasumbong at sa unang katibayan, ang STA Clara Construction Company ay opisyal na nagsampa ng kaso laban sa inyo dahil sa paglabag ng tiwala at pandarambong ng ari-arian. Ito ang warrant of arrest at search order para sa inyong tahanan. Hinihiling namin ang inyong kooperasyon. Sa sandaling iyon, ang malamig na posas ay bumagsak sa malaking kamay ni Rodel nang may tunog na tak. Lahat ng kanyang kayabangan at kabastusan bilang isang lalaking harangan ay opisyal na gumuho ng parang alikabok. Lumuhod siya sa sahig. Ang luha at uhog ay magkasama sa kanyang mukha, lumingon sa akin na tulad ng isang nagmamakaawa. Maria, pakiusap, bawiin mo ang kaso. Sabihin mo sa kumpanya ay pagkakamali. Pakiusap, nandoon ang 5 taon ng ating pagsasama, nandoon ang ating anak na babae, sagipin mo ako. Yumuko ako para makita ang taong gumagapang sa aking paa, nang may tingin na halo ng awa at pagkasuklam. Ang mahal na pabango sa kanya ay naghaluin sa maasim na amoy ng takot, nagbibigay ng nakakaduwal na amoy. Pagsasama, sabi ko, noong itinuro mo ang iyong kamay at pinalayas kami ng aking anak nang walang-wala, naaalala mo ba ang pagsasama? Nang ninakaw mo ang aking pawis para bumili ng kondo para sa Kerida, naaalala mo ba ang aming anak na babae? Rodel, ang bitag na ito ay ikaw mismo ang gumawa dahil sa iyong kasakiman. Tinulak kita lamang. Gawa mo, tanggapin mo. Desperadong lumingon si Rodel sa Lenny, ang huling bubong ng kanyang pag-asa at ang mga matang puno ng luha ay nakatuon sa kanya. Lenny, hintayin mo ako. 5 taon lang. Babalik ako. Ang kondo ay nasa pangalan ko pa rin. Hindi pa nababayaran ang huling installment, ngunit nandoon pa rin ito. Aayusin mo, hintayin mo ako. Si Lenny, ang Kerida na kaaraw-araw ay nagmamalaking magiging Panginoon ng bahay, ay dahan-dahang nagtanggal ng sunglasses. Ang mga mata niya kay Rodel ay walang kahit isang tae ng awa, malamig at makalkulasyon lamang. Ngumisi siya, inaayos ang kanyang hair, at nagsalita ng tiyak at matalas tulad ng balisong. Hintayin kita? Baliw ka ba, Rodel? Haharapin ka ng kasong kriminal. Ang ari-arian na galing sa pandarambong ay tiyak na sisirain at ibabalik ng NBI sa kumpanya. Ang kondo ay mapupunta sa bangko bilang kabayaran ng utang sa loob ng ilang araw. Saan ako makakahanap ng 210,000 para sa huling bayad? Bakit ko iaalay ang aking tiyan para sa isang preso na wala? Kinuha ni Lenny ang kanyang high-end na bag, pinawis ang kanyang palda para bang takot na mahawa sa sakit. Bago lumabas sa pinto, nag-isa pang tingin at inihagis ang huling kutsilyo na tuluyang winasak ang natitirang pag-asa ni Rodel.
Dahil naman sa inyong pera, napagpalad ako ng ilang buwan. Sabihin ko sa inyo ang katotohanan para dalhin ninyo sa kulungan at pag-isipan. Sa tingin mo ba ay magagawa mong magkaroon ng anak na lalaki? Ang resulta ng iyong sperm test noong 2 taon na ang nakakaraan ay lihim kong nakita. Mahina ang sperm, wala pang 1% na buhay. Walang reproduction. Ang batang ito ay anak ng manager ng bar kung saan ako nagtrabaho noong nakaraang taon. Nakita kong tanga ka at palalo, gustong magkaroon ng apo, kaya pinili kita bilang tanga. Paalam, tanga. Palabas na si Lenny sa pintuan, nag-iwan ng nakamatay na katahimikan sa likod niya. Sumigaw si Rodel ng isang maalingaw-ngaw at masakit na sigaw tulad ng isang sugatan na hayop. Nagpumiglas siya sa mga kamay ng 2 pulis, ang mga mata ay pabaligtad, nagbobula ang bibig. Lahat ng mga pangarap ang anak na lalaking magpapatuloy ng angkan, ang magandang asawa at matalinong anak, ang malaking kayamanan lahat ay isang mahusay na panlilinlang. Ipinagpalit niya ang kanyang katapat na asawa, nilaro ang kanyang pamilya, nagkasala ng walang kapatawaran para alagaan ang anak ng iba. Sa sulok ng sala, si Aling Coring ay nanatiling nakatitig na parang bato habang naririnig ang lahat. Nang marinig ang mga salitang walang reproduction at tanga, para bang inalis ang lahat ng lakas ng kanyang katawan. Ang pangarap na apo ay niyurakan. Ang minamahal na anak ay papasok na sa kulungan. Ang pera sa kanyang account ay malapit ng masita. At siya mismo ay malapit ng imbestigahan. Diyos ko naman, parusa. Ito na ang parusa. Ang huni ni Aling Coring ay huling nanahinang tinig, hinawakan ang kanyang dibdib. Ang mga mata niya ay puti at pataas na nakatuon sa kisame. Bumagsak ang buong katawan niya pabataas. Ang ulo ay tumalab sa tiling sahig ng isang beses. Natumba si Aling Coring sa matinding pagkabigla. Mabilis na kinuha ng mga pulis si Rodel at inilabas sa pinto papunta sa patrol car na kumikislap sa labas. Si Rodel ay nag-agawan habang inilalabas. Ang lalamunan niya ay naglilingkis ng mga unggol ng kawalan ng pag-asa. Lumingon sa bahay na dati niyang inaari, lumingon sa asawa na dati niyang tinapakan, at ang ibinabalik ko sa kanya ay isang tingin na tulad ng tuyong yelo. Sa sala, nagulo na ngayon, nag-iisa na lamang ako. Ang usok ng insenso mula sa altar ng mga ninuno ay gumagala sa hangin, hinaluan ng amoy ng isang pamilyang bumagsak. Lumapit ako sa mesa at kinuha ang divorce papers na inihagis ni Rodel. Ang kanyang pirma ay maayos na naroroon. Lahat ay perpektong natapos. Ngumiti ako, maingat na tiniklop ang papel at inilagay sa bag. Ang presyo ng pagtataksil at kayabangan ay palaging binabayaran ng dugo at luha. Bam! Ang martilyo ng hukom ay tumalab ng malakas sa mesa. Ang tunog ay kumulo sa mga malamig na pader ng korte. Opisyal na isinasara ang isang maitim na kabanata. Akusado, Rodel T. Santos kasalanan. Paglabag sa tiwala at pandarambong ng ari-arian ng kumpanya. Sentensya, 20 taon na pagkabilanggo. Kailangang i-liquidate ang lahat ng ari-arian na nakarehistro sa pangalan ng akusado para mabayaran ang 11.5 milyong perwisyo na naidulot sa STA. Clara Construction Company. Nakatayo si Rodel sa dock ng akusado. Ang mga gampas na uniforme ay nakasabit sa kanyang balat na mukhang patay na matapos ang 3 buwang preliminary detention, wala na ang maagang ayos at buhok na may gel. Ang mga mata niya ay malalim na lugsak. Walang buhay na nakatutok sa posas sa kanyang mga pulso. Nawala niya ang lahat pamilya, karera, kalayaan, at ang pangarap na huwad na anak na lalaki kasama ang isang mapanlinlang na babae. Sa bulwagan, si Aling Coring ay gumuguho. Ang uha niya ay tuyo at mapakla, tulad ng isang uwak na humihiyaw sa gabi. Sinubukan niyang abuti ng harapan. Ang mga matagong kamay ay kumapit sa kahoy na barandilya, sumigaw ng pangalan ng anak niya nang walang silbi. Rodel, anak ko, paano na ako mabubuhay? Ngunit hindi lumingon si Rodel, maingat siyang lumakad kasabay ng mga pulis.
na isara na sa mabibigat na bakal na pinto na isinasagot ang sigaw ni Aling Coring ng malamig na tingin ng lahat ng naroon sa pagdinig. Nakaupo ako sa harap na hilera, nakasuot ng simpleng beige na damit, tahimik na inaayos ang mga papeles. Ang desisyon ng one-sided divorce ay inaaprubahan ng korte ng mabilis buwan na ang nakakaraan. Dahil si Rodel ay nasangkot sa kasalanan at nawalan ng kakayahang pinansyal, napanalunan ko ang buong pag-aalaga kay Baby Angie nang walang kahit anong pagtanggi. Higit sa lahat, ang lahat ng aking ipon ay legal na naging bayad ng utang sa pamilya bago pa man nabunyag ang nangyari. Ang tanging pinagsamang ari-arian na inilatag sa pagdinig ay ang bahay na nakarehistro sa pangalan ni Rodel, ang dating impyernong nagkulong sa aking kabataan. Nang hapon ng araw na iyon, ang execution team at kinatawan ng bangko ay dumating sa bahay para isil at i-confiscate ang ari-arian. Si Aling Coring ay pinaalis ng may 2 bag lang ng damit. Ang bahay na dati ay pinagmamayabang niya, kung saan nag-utos siya sa akin na sana ay gamitin bilang bagong pag-ibayo ng anak at kirida ay markadong nilagyan ng 2 pulang selyo. Maaraw ngunit malalamig ang ulan. Ang hangin ay pabago-bago't nagsasapalaran. Nakatayo si Aling Coring nang mag-iisa sa gitna ng barangay. Ang buong katawan niya ay gumugupo sa isang matandang jacket. Kinuha niya ang cellphone at nanginig na tumawag sa mga kamag-anak na dati ay inimbitahan sa A210,000 na selebrasyon noong araw ng kababaihan. Ngunit isa-isa tuluyan ng pinapatay ang tawag, iba naman ay direktang nag-block. Nang tumawag siya sa isang tiyuhin, isang kalderang puno ng malamig na tubig ang sumagot. Aling Coring, ginahastas mo ang manugang mo, pinahintulutan mo ang anak mong magnakaw at manggeras sa kumpanya. Nahiya na ang buong pamilya sa inyo. Huwag na kang tumawag dito, walang lugar para sa ganyang tao sa amin. Tumilapon ang cellphone sa genggam ni Aling Coring, nahulog sa puddle ng ulan at nawasak. Ang mga kapitbahay na dating naiinggit sa kanyang kaluwalhatian ay nakatayo sa ilalim ng kanilang bubong, nagpipintuho at nagbubulong. Parang ganto talaga kapag nagpapalalo-lalo at pinipilit ang manugang na sumunod sa pagtataksil ng anak. Ngayon, mamuhay na sa lansangan. Hindi matapang ni Aling Coring ang tingin niya. Dahan-dahan niyang dinala ang 2 plastic na bag, mabibigat na hakbang na lumabas sa dating pamilyar na eskinita, nagsisimula sa mga araw ng pagtanggap ng pinakamalupit na parusa ng karma. 6 na buwan ang lumipas. Ang lungsod ay nagbago na patungo sa mainit na tagsibol. Ang sinag ng umaga ay bumubuhos sa malalaking bintana ng condo unit sa ika-15 na palapag. Nakatayo ako sa balkonahe, hawak ang mainit na tasa ng sampagita tea, humihingos ng malalim sa malinis na hangin na may halong halimuyak ng mga bulaklak. Pagkatapos ng bagyo, ang lahat ng pera na ipinahusay ng aking pamilya ay binalik ng buo-buo. Nagdagdag pa ako ng utang mula sa bangko kung saan nagtatrabaho ako sa pabor na rate at binili ko ang kondo na ito ng sarili. Lahat ng sulok sa loob ay dinisenyo ko mismo. Maayos na oak wood tones, malambot na cream na kurtina, at isang kwarto na puno ng pink na stuffed toys para kay Baby Angie. Ang aking karera ay tulad ng saranggola na hinihipan ng hangin, wala ng mga gabi ng pagpupuyat dahil sa lasing na asawa, wala ng mga araw ng pag-aalalang baka mainis ang biyenan. Nagbuhos ako ng 100% sa trabaho. Sa loob ng 6 na buwan, dahil sa malalaking kontrata, na-promote ako sa posisyon ng Assistant Branch Manager. Nang hapon na iyon, nagtiyak ako ng bagong kotse, dumating sa isang bakery sa sentro ng lungsod para kunin ang custom na cake na in-order ko para sa ika-4 na kaarawan ni Baby Angie. Nakabihis ang bata ng maningning na princess dress, yakap-yakap ang leeg ko, mapagaya ang tawanan. Habang binubuksan ko ang pintuan ng kotse para sa anak ko, isang masamang amoy ang biglang pumasok sa ilong ko. Ilang hakbang ang layo. Sa tabi ng berdeng basura ng isang kainan, isang matandang babae na yumuko, nakasuot ng punit-punit na damit, ay gumagamit ng maruming kamay para magsungkit ng mga labi ng takeout container. Ang buhok niya ay malagkit, nakadikit sa noo. Ang tunog ng aking mga hakbang ay nagpagalak sa matanda, nagpataas ng ulo niya at sa isang sandali
nagtagpo ang aming mga mata at huminto ang panahon. Iyon ay si Aling Coring, ang makapangyarihang babae ng angkan noon. Ang taong nag-utos sa akin na magbigay ng 810,000 para sa kanyang dangal ay ngayon ay lihim na naghahanap ng mga tira sa ilalim ng lipunan. Namumuhay sa lansangan, tinitikman ang paghamak ng mundo. Siya ay tumandang parang isang multo na gumagala. Ang mga mata ni Aling Coring ay lumawak. Ang mga iris nito ay pula at parang duguan. Nakita niya ako marangyang suot, maliwanag na mukha. Nakita niya ang makintab na kotse sa likod ko at ang apo niyang babae na ngumingiti ng maluwag, hawak ang magandang cake na hindi niya mabibili kahit kailan sa buong buhay niya. Ang kahihiyan, pagkakamali at pinakamatinding pagsisisi ay kumulo sa dibdib ni Aling Coring. Inagaw niya ang kanyang marumi niyang mga kamay para takpan ang mukha, nagpalikod ng biglang tumakas tulad ng isang daga na takot sa araw iniwanan sa likod ang kanyang bag na may ilang plastik na bote. Hindi ako tumawag pabalik, hindi natuwa, ni hindi man lamang naawa kahit kaunti. Ang aking ganap na kawalan ng pakialam ay ang pinakamasakit na parusa para sa kanya. Pumasok ako sa bakery, bumili ng karagdagang siopaw na mainit-init, ibinigay ito sa bantay at itinuro ang sulok ng kalsada. Pagbalik ng matandang babae para mag-ipon ng bote, ibigay mo ito sa kanya para sa akin. Umakyat ako sa kotse, nagsara ng pintuan, iniwan sa likod ang mga tira ng nakaraang kadiliman. Hawak ang manibela, ngumiti ako habang tinitingnan ang anak ko sa rearview mirror. Malambot na musika ang tumutunog sa loob ng mainit na kotse. Kadalasang sinasabi ng tao na ang halaga ng babae ay nasa kanyang asawa. Ngunit ginagamit ko ang mahal na halaga ng aking kabataan para patunayan ang kabaligtaran. Ang tunay na halaga ng babae ay natitiyak lamang kapag natutunan niyang tumayo sa sarili niyang paa. Ang pagtitiis at sakripisyo ay hindi kailanman magiging susi ng kaligayahan kung ibibigay ito sa mga kamay ng mga sakim at malupit. Ang walang kondisyong kabutihan ay lumilikha lamang ng mga demonyo na nagtatago sa likod ng mukha ng mga mahal sa buhay. Kapag natutunan nating magtayo ng matulis na hangganan, maging malupit sa tamang sandali at ilantad ang katotohanan sa tamang lugar, sa ganoon pa lamang natin mapananatili ang ating dignidad at ang ating buhay. Ang karma ay hindi isang kwentong pantasya na maghihintay sa susunod na buhay. Nandito ito sa kasalukuyang buhay na ito patas at tapat, ang naghasik ng mga buto ng kasinungalingan, pagsasamantala at kayabangan ay mapapangain din ng parehong lupa, walang matitira kahit isang abo.